Sinuportahan ng mayorya ng mga kongresista ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad amyendahan ang economic provisions ng konstitusyon. Tiwala naman ang isang mambabatas na agad maipapasa ang RBH 7 bago ang Holy Week break. Ang sentro ng balita mula kay Mela Lesmoras. Yes, Mela. Naomi, matapos ang panibagong deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa kanyang hangarin na agad ngang maamyendahan ang economic provisions ng konstitusyon para sa ibayong pag-unlad ng bansa, sama-samang naghayag ng suporta ang mga kongresista sa presidente, partikular na sina Lanao del Sur 1st District Representative Khalid Maporo, Manila 1st District Representative Ernesto Junicio Jr. at La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Sa isang press conference ngayong araw dito sa Kamara, binigyang diin ng mga mambabatas mula sa mababang kapulungan na simula umpisa buo na rin naman talaga ang suporta ng Kamara sa economic charter change. Kaya't sana'y sumunod na rin sa ganitong direksyon ang Senado. Gite Ortega, bago mag-Holy Week break, target nilang maipasa sa Kamara ang resolution of both houses number 7 na siyang magbibigay daan sa economic chacha at kapareho lang din ng RBH 6 ng Senado. Sabi naman ni Didi Maporo, hudyat ang mensahe ng Presidente para tutukan na talaga ng Senado ang RBH 6 dahil sila sa Kamara tiyak naman na mabilis rin ang magiging pag-usad ng RBH 7. Anya, partikular na benepisyo na maihahatid ng Chacha ay ang pagdami ng foreign direct investment sa bansa na magbubukas anya ng mas maraming trabaho, mas malaking kita at mas komportabling buhay ng ating mga kababayan. Dahil dito si Dionisio naman muling nanawagan sa dalawang kapulungan na itigil na ang bangayan at pagtuunan na ng pansin ang trabaho. Naomi, maidagdag ko na lamang din ngayon kasi may ongoing press conference din dito sa Kamara kasama nga sina House Committee on Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo at 4-piece party list Representative JC Abalos at idagdag ko na lamang din inanunsyo dito ni Congresswoman Kimbo na naurong sa Lunes yung dapat sana pag-uumpisa ng pagtalakay ng House Committee of the Whole patungkol nga sa RBH 7. Ang paliwanag ng kongresista ay nagkaroon lang ng conflict sa schedule ng mga resource speakers kasi ang sinasabi nga Naomi ng mga mambabatas, kailangang marinig yung panig ng iba't ibang sektor ng ating mga eksperto para talagang kung ano yung pinakamainam na paano na resolusyon ukol nga dito sa charter change ay maihatid sa ating mga kababayan. At patungkol naman sa panawagang wage hike ng ating mga kababayan sa Martes sa susunod na linggo ay sisimulan na rin talakay ng komite dito sa Kamara itong mga panukala ukol sa wage hike kung magkano nga ba talaga yung dapat ipatupad na wage hike sa ating bansa at kung ano-ano pa yung mga dapat ikonsidera na factor hinggil nga dito sa wage hike bill na isinusulong din naman sa Senado at nakapasa na nga yan sa Senado. Kaya dito sa Kamara ay tiniyak na talagang tinututukan din nila ito at next week nga ay may mga haharap din ng mga resource speakers, mga economic managers ukol dito. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmoras.